Asher, kumusta ang sitwasyon dyan sa lugar ninyo? Victor, hindi na nga madaanan ng mga light vehicles, mahiging ng mga pampasaherong bus itong busway sa parehong northbound at southbound nitong EDSA Balintawak sa mga oras na ito. Ito ay dahil sa umabot na sa mahigit 2 talampakan ang taas ng tubig baha dito sa lugar, bunsod ng walang tigil na buhos ng ulan. Bukod dito, ilang mga lansangan pa sa Quezon City ang naiulat na may mataas na baha batay sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kabilang na dyan ang kanto ng G. Araneta Avenue at Maria Clara southbound at ang kanto ng E. Rodriguez at G. Araneta na parehong nasa 45 inches o mahigit 2 talampakan ang taas ng 3 talampakan ang taas ng baha. Umabot na rin sa isang talampakan ang baha sa kantong ng Quezon Avenue at Biak na Bato at EDSA Quezon Avenue. 3 talampakan naman sa EDSA Quezon Avenue Tunnel at EDSA Oliveros northbound ang baha at 8 inches naman ang baha sa Victoria PM Street northbound. Dahil sa taas ng mga tubig baha sa mga naturang lugar ay hindi na rin madaanan ng mga ito lalo pa ng mga light vehicle. Partikular na dyan yung Araneta Maria Clara southbound, E. Rodriguez Araneta at dito nga sa EDSA Balintawak. Nagdudulot ito ng mabigat na trapiko dahil sa mga stranded na sasakyan o yung mga naghihintay na lang na humupa ang baha. Sa ngayon, Victor, ay nag-iikot na rin ang mga truck ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa libreng sakay sa mga stranded na pasahero. Naglalaan din ng 3 ruta para sa libreng sakay ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela City. Dito sa EDSA Balintawak, wala naman tayong nakikita na dumaan ng mga truck ng libreng sakay, lalo pa nga na hindi na nga madaanan ito ng mga motorista. Malakas pa rin ang ulan dito sa EDSA Balintawak. Sa mga pagkakataon na ilang minuto na ito ay humuhupa, ngunit tuloy pa rin yung pag-ulan at miya-miya ay lalakas pa ulit ang buhos ng ulan. Yan muna ang latest balik sa iyo, Victor. Asher, dyan sa may gawing kanan nitong o sa may gawing kaliwa mo, yung nakikita natin, di ba yan yung Balintawak Market? Yes, Victor, ito yung Balintawak Market. Sa ngayon, kung makikita nyo, medyo lubog na rin. Naabot na rin yung, ng baha, yung loob ng palengke na yan. Siguro umaabot na rin yan ng kalahating talampakan. Kung makikita nyo rin, itong baha dito sa tapat mismo nitong Balintawak Market, itong mga barrier na ito, yung mga naghihiwalay sa EDSA busway at doon sa mga lanes ng mga pribadong sasakyan at iba pang mga sasakyan, medyo nahulog na o tumagilid na itong mga barrier na to. Ito ay mga concrete barrier. So kung ma-imagine mo, ganito na lang kalakas yung yung tubig dito, lalo pa pag may dumadaan ng mga bus. Kasi may ilan na mga bus dito kanina na nung mga panahon na o mga oras na medyo hindi pa ganito kataas yung baha, pinipilit nilang dumaan dito. May iba din mga truck na pinipilit na dumaan dito. Kaya ito ang nangyayari doon sa mga concrete barriers at nahulog or na tumabingi na. Meron ding mga basura nakikita tayo. Yung mga basura na yan na palutang-lutang, nakita natin, nanggagaling ito dito sa may Balintawak Market. Victor. O nga, nakikita nga natin, naka-submerge nga yung area na yan ng tubig, sa baha. At apektado itong part na nga ng busway. Kumusta ba yung operasyon ng EDSA busway? May mga bumabiyahe pa rin ba sa ngayon? May bumabiyahe pa rin ang mga pampasaherong bus sa EDSA busway, Victor. Ang problema lang, partikular na dito sa EDSA Balintawak, hindi na sila nakakadaan. May pailan-ilan, paisa-isa, siguro na naglalakas loob. Every, say, 15-30 minutes, may mga dumadaan dito. Pero yung sa ngayon ay talagang nakahinto na sila. Marami ng mga bus dito na nakapila mula dito sa mga EDSA Balintawak, parehong north at south, northbound at southbound. Maging yung mga pribado sa sakyan, pang mga sasakyan ay naghihintay dito. Nakahinto sila, nakaparada sila bago yung baha para maghintay sila na humupa nga itong baha at makadaan sila. Ito.
Asher, bukod dyan sa area mo, may mga lugar pa ba dito sa Quezon City na na-monitor nating nagpapatupad na ng evacuation or forced evacuation? Ngayon, may nakikita tayong mga naiulat ng MMDA pero kailangan pa natin kumpirmahin yung ibang mga yan. Pero yung mga nakikita natin dito, yung mga stranded mismo na mga pasahero, yan yung iniuputan ng MMDA at tinitiyak nila na sila ay ligtas at kung yung iba pa na kailangan na magpunta sa ibang mga lugar ay kanilang binibigyan ng tulong. Victor. Alright, maraming salamat Asher Cadapan Jr. live dyan sa may Balintawak, Quezon City.